Okay, so i-discuss ko ngayon yung part 2 ng lecture ko sa Psikolohiyang Pilipino as a Method. Punta kayo sa YouTube channel ko, highly recommended. Panoorin nyo muna yung part 1 and then idugtong nyo tong part 2. Biblical passage muna ulit tayo, Exodus 3:15. God also said to Moses, "Say this to the people of Israel." Pinapasabi niya kay Moses. Pero itong message na to from God Himself. "The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of who? Isaac, and the God of who? Jacob." Mamaya pag-usapan natin yan. "Has sent me to you. This is my name forever, and so I am to be remembered throughout all generations." And then punta tayo sa Judges 6:8-9. "The Lord sent a prophet to the people of Israel." Meron na naman pinapasabi sa Lord dito. "And He said to them, Thus says the Lord, the God of Israel, I led you up from" where? Everybody read, Egypt. Very important word, lalo na kung Israelite ka. "And brought you out of the house of slavery. And I delivered you from the hand of" who? "The Egyptians, and from the hand of all who oppresses you, and drove them out before you, and gave you their land." Parang kung iisipin nyo, walang kinalaman to sa psikolohiyang Pilipino, but as I go along, meron yan. Hindi naman ako nagbibigay ng mga passages na walang kinalaman sa lecture, so mamaya i-connect natin yung dalawang passages na yan dito sa part 2 natin on psikolohiyang Pilipino as a method. Now, sinabi ko na to nung part 1, ulitin ko na lang din, Filipino psychology can be used in two ways. Una, pwede mo siyang gamitin as a noun. Pag ginamit mo siya as a noun, you are referring to Filipino psychology as an expertise. Anong favorite subject mo? Psikolohiyang Pilipino or Filipino psychology. Anong libro ang bibilin mo sa bookstore? Bibili ako ng libro ko sa Filipino psychology. Anong area of specialization mo? Gusto kong mag-research ng mga topics tungkol sa Filipino psychology. So those examples, you are using Filipino psychology as a noun. Pero pwede mo rin gamitin yung Filipino psychology as a verb, meaning action. Sa Tagalog, pandiwa. Wherein, Filipino psychology is one way or one method, sa Tagalog, isang paraan sa paggawa ng research. So, mag-iiba yung usage mo niya, no? Pwede mong sabihin, alam mo, gusto kong pag-aralan yung mga pinapanood ng mga Pilipino tuwing tanghali using Filipino psychology. Isisikolohiyang Pilipino ko yung kapitbahay ko para makumbinsi ko siya na wag na siya maingay habang nagkakaraoke. Nagigets nyo? So, when I use psikolohiyang Pilipino that way, then I am using it as a verb. It is one way, one approach how to do research. Now, kapag ang Filipino psychology ginamit mo siya as a verb, ito ngayon yung question that you want to answer. Paano umintindi ng Pilipino gamit ang SP? So, ang sagot dyan, paano umintindi ng Pilipino, isikolohiyang Pilipino mo. So, in that way, you are using Filipino psychology as a verb. So, anong sagot dito? Paano tayo umiintindi ng Pilipino kapag ginagamit mo yung Filipino psychology as a verb or a way of doing research? Sinagot na yan ni Virgilio Enriquez. Ito yung quotable quote niya that I presented in my first lecture. And in my first lecture, diniscuss ko yung socio-cultural realities. Para raw maintindihan mo si Juan de la Cruz, para maintindihan mo ang isang typical na Pilipino, intindihin mo yung socio-cultural reality ng mga Pilipino. Paano ginagawa yan? Diniscuss ko dito yan sa part 1. So I highly recommend, basahin nyo ulit or puntahan nyo tong video na to, panoorin nyo. Para malaman nyo paano umintindi ng Pilipino using their socio-cultural realities. Now, for this lecture, pupunta naman tayo doon sa word na historical. This is another way how to understand Filipinos. Intindihin natin yung historical reality. Everybody read. Historical reality ng mga Pilipino, sabi ni Dr. Enriquez. So, paano ba ginagawa yan? Pag-usapan natin, no? So, basically, we start with this principle. We trace the present mind to history. So, the very important word here is history, given the quotable quote by Dr. Enriquez, historical. So, kung gusto nating intindihin ang isang tao,
We want to make sense of a person. One way to do that, intindihin natin yung kanyang nakaraan. Everybody read the yellow box. Nakakaapekto sa ugali ng tao ang kanyang nakaraan or ang kanyang kasaysayan. This is a fact of life. Hindi mo to pwedeng i-deny. Hindi mo pwedeng itanggi. Lahat ng meron ka ngayon, your present self, more or less, kaya ka ganyan dahil yan sa nakaraan mo. Tignan mo lang yung sarili mo ngayon eh. Ano ang history mo? Kung titignan mo kung sino ka ngayon, ang laki ng kinalaman ng history mo, kaya ka ganyan. Tignan mo yung suot mo ngayon. Bakit ganyan ka manamit? Bakit ganyan yung style mo? Ano yung favorite food mong kinakain? Paborito mong ulam? Ano yung favorite music mo? Saan ka nag-aaral ngayon? Anong school? Ano ang religion mo? Anong faith ang pinaniniwalaan mo? Paano masasagot yung mga questions na yon? Balikan mo yung kasaysayan mo. Kasi lahat yan, may kinalaman dyan yung history mo. May nangyari in the past, kaya mo paborito yung sinigang na baboy. May nangyari in the past, kaya ang Japorms mo ngayon, medyo emo-emo ka. May kinalaman yung history mo, kaya ka mahilig mag-basketball ngayon. Does that make sense? Kung sino ka ngayon, malaki ang kinalaman ng kasaysayan mo. So, ang principle dito, if you want to better understand someone, gusto mo siyang maintindihan, one way to do it, pag-aralan mo yung nakaraan niya. Pag-aralan mo yung kasaysayan niya. Kaya kung meron kang kadate, gusto mong mas lumalim ang relasyon ninyo, gusto mong mas makilala siya bilang tao, ano dapat na pinag-uusapan sa date nyo? Yung mga nakaraan niya. Kung i-open up niya. Kung ikaw naman gusto mong magpakilala sa kadate mo, sa Tagaytay habang nag-i-Starbucks ka doon, ipakilala mo sa kanya yung history mo para maintindihan niya kung bakit ka ganyan ngayon. Nagigets nyo? That's a very simple principle that we will be discussing in this lecture. Now, let's go Filipino psychology. No? Let's go macro level. Halimbawa, some examples of this principle. Bakit ang United States, quote-unquote, war freak, ultra-sensitive pagdating sa mga usapin tungkol sa Middle East? Kapag nakita nila na ang tao taga Middle East, bihira na approve ang visa or nakataas ang kilay, hypersensitive ang mga Amerikano against people from Middle East. Saan nanggagaling yung ganong present behaviors and reactions ng mga kano? Sagot, sa history nila. Kasi nangyari yung 9/11. Rebihin nyo na lang ano nangyari nung 9/11. Sino ba ang mga piloto nung 9/11? Sino ang may pakana nung 9/11? Kapag naintindihan mo yung historical event ng 9/11, it would make sense kung bakit ganito ang mga Amerikano towards Middle Easterners. History shapes the present. Another example is pang-DevPsych to. Kaya tayo may generational differences. Bakit karamihan ng mga tao na magkaiba ng generation na kinalakihan, hindi sila magkaintindihan? Good example would be yung parents and their children. Hindi magkasundo yung mga magulang hindi magkasundo yung magulang at yung anak. Bakit? Anong sagot dyan ng DevPsych? Magkaiba kasi sila ng generation na kinalakihan. Iba yung mga nangyari noong baby boomers, iba yung paglaki ng mga Gen Xers, iba yung millennials, iba yung Gen Z, iba pa yung Gen Alpha na bago na ngayon. Magkakaiba sila ng historical background. Kaya ang nangyari, iba-iba ang takbo ng mga isip nila. Iba mag-isip ang baby boomers versus Gen Xers. Iba na naman mag-isip ang Gen Xers sa mga millennials, iba ang millennials sa Gen Zers, iba na naman sa mga alphas. Kaya kapag pumapasok na sa usapan yung generational gap or generational differences, just like what you see here, dyan nanggagaling yung mga conflicts. Para sa bata, okay lang. Para sa magulang, hindi okay. Para sa bata, okay lang naman yung suot niya. Para sa magulang, hindi okay yung suot niya. Para sa bata, okay lang naman yung music na pinapakinggan niya. Para sa mga magulang, may pagka-demonic yung mga pinapakinggan niya. So, gusto nila ipatigil yung music. Where are these differences coming from? Generational differences / historical differences. Magkaiba kasi sila ng historical background na kinalakihan. The history of a person shapes how a person thinks, feels, or behaves. Yan yung principle na gusto kong makuha nyo in this lecture. O i-apply natin to sa Pilipinas. Bakit? According to research, iba ang pananaw ng mga tao
sa mga Marcoses, depende kung anong generation sila kasali. According to studies, to be more specific, yung mga generation na boomers / Gen X, mataas ang negative attitude nila towards the Marcoses. Pero ibang-iba sa mga millennials, Gen Zs, or even the alphas today, pagdating sa mga Marcoses, very positive ang attitude. Isang apelyido lang naman yung pinag-uusapan dito, Marcos. Pero magkaiba sila ng attitude. Yung isa negative, yung isa positive. Ang tanong, bakit? Apply what I'm teaching right now, may kinalaman na naman yan sa kasaysayan ng mga generations na to. Bakit negative ang perception ng mga boomers at ng mga Gen Xers sa mga Marcoses? Kasi yung alam nila about the Marcoses is based on historical textbooks na napakalapit sa nangyari during the times of the Marcoses, specifically the martial law. Kumbaga parang fresh na fresh pa yung mga events nung sinulat yan sa mga historical books. Hindi na yata uso ang libro ngayon. Hindi na yata uso ang magbasa ngayon. So ang mga millennials, Gen Zs, the alphas, iba na yung alam nila about the Marcoses kasi iba na rin yung information na na-absorb nila. The information they absorbed did not come from textbooks, rather it came from social media. Ano bang pinagkaiba ng social media sa textbook? Sa social media, mababa ang censorship ng knowledge. Mababa yung quality check. Sa textbook kasi, para ma-publish mo yan, kailangan may quality check yan. Lahat ng sinasabi mo, dapat may backup ng documents para masigurado na lahat ng nakapublish dito, totoo. Historically accurate. Sa social media, hindi ganun Basta meron kang account, meron kang internet, feeling mo may alam ka sa Philippine history, i-upload mo yan, paniniwalaan ka ng maraming tao, naging Philippine history na. Kahit na hindi talaga yun yung nangyari. Nagigets nyo, mababa ang censorship. So yung quality of knowledge, quality of historical accuracy, galing sa social media, hindi ganun kataas kumpara kung galing sa textbook. Yun nga yung problema. Yung mga tao dito, ang source ng knowledge about history, specifically towards the Marcoses, galing dito. So what do you expect? Talagang mag-iiba sila ng perception sa mga Marcoses. Yung isa negative, yung isa positive. There will be a big difference in the way they understand a historical event tulad nito kung halimbawa sila mismo yung binasa sa Menjola, kasi parang parehong word lang, no? Binasa, nabasa, nabasa. Binasa means wet. Sila kasi mismo yung binasa sa Menjola. Versus yung mga generation ngayon, dahil matagal na nangyari yan, nabasa lang nila sa cellphone nila yung tungkol sa mga Marcoses. What do you expect? Siyempre, mag-iiba talaga ng tingin, mag-iiba ng perception towards the Marcoses, etong generation na to, compared sa mga generation na to. And what explains that? Bakit magkaiba ang tingin ng dalawang yan sa mga Marcoses? Again, what's the keyword today? Historical background. Magkaiba sila ng historical background na kinalakihan. That's how important history is in understanding a person's present psychology. Kaya ang application dito na gusto kong ituro, ang isang psych major dapat nagbabasa, concern, nag-aaral ng kasaysayan. For those of you na nakikinig na psych major, dapat ang next favorite field of knowledge nyo after psychology must be history. Kasi one way to analyze the present psyche of a person is to understand the historical background where that psyche came from. Pwede mong i-connect. Actually, kung psych major ka, dapat lagi mong nako-connect yung mga historical events sa mga present patterns of the psyche. They are always connected. Kung ano man nakikita mong pattern sa isang tao, paano siya manamit, paano siya magsalita, ano yung mga favorite music niya, ano yung mga kinakain niya, may kinalaman yung kasaysayan niya dyan. Nagigets nyo? Kaya para hindi nyo malimutan tong application na to, basahin nyo ng 3 times. Your Philippine history explains your Filipino psychology. Lahat ng sinasabi mo tungkol sa mga Pilipino, if you're doing Filipino psychology, dapat Dapat binabase mo yan sa mga pangyayari sa kasaysayan natin. Ganyan dapat magpsikolohiyang Pilipino. Alright? So, paano tayo magpsikolohiyang Pilipino? Babalikan lagi natin
yung historical events, kinoconnect natin yan sa mga present patterns ng mga Pilipino. That's another way of doing psikolohiyang Pilipino. Nagigets nyo? So for example, no, let me be more specific here. Pag nagbasa ka ng isang textbook sa Philippine history, such as this textbook, maraming pangyayari sa Philippine history. Ayan, yung mga bullets dyan. Pero, mag-plug na lang ako dito, no? Other than this textbook, although maganda rin naman to, I highly recommend ito na lang. Ito kasi yung mas madaling intindihin, sa tingin ko na mas nag-enjoy ako dito, mas marami ako natutunan sa textbook na to, ito na lang yung basahin ninyo. Highly recommended. Okay? So, this textbook will explain, will present these different historical events ng mga Pilipino. O ngayon, kung psych major ka, at gagamitin mo yung psikolohiyang Pilipino as a research method in understanding Filipinos, ano ang dapat mong gawin? Pili ka ng isang historical event dyan. Basahin mo very deeply yung historical event na yan, and then gamitin mo yon para magpaliwanag ng isang pattern ng mga Pilipino na nakikita mo ngayon. Let me give you some examples. Bakit ang mga Pilipino mataas ang resilience? Bahana. Ang lakas na ng hangin. Hindi na malaman kung paano iaahon yung mga gamit, pero nagawa pa mag-inuman ng Red Horse habang nasa baha. Mataas ang resilience ng mga Pilipino. Bakit? Saan galing yung pattern na yan? Sagot, hanap ka ng event dito sa history that may explain why Filipinos are like that. Another example, bakit ang mga Pilipino marami mag-anak? Diba? Alam na alam natin yan. Marami mga Pilipino ang anak, 12, 13, 10, 5, 6. Kahit na yung trabaho naman niya, alam niyang hindi kayang suportahan yung ganong kalaking pamilya. Bakit? Saan nanggagaling yung ganong kaisipan? Anong philosophy ng mga Pilipino pagdating sa pag-aanak ng marami? Saan natin kukunin yung mga sagot? Sa mga tanong na yan, punta ka na naman sa historical events sa Pilipinas. May nangyari dito, somewhere here, may nangyari that may explain bakit ganyan ang pananaw ng mga Pilipino sa pagpapamilya. Bakit in general ang mga Pilipino hirap na hirap sa disiplina? Umamin tayo dyan. No parking, doon magpa-park. Huwag magtapon ng basura, doon nagtapon ng basura. Sinabi na nga pag yellow light, bumagal, binibilisan pa. Bawal na nga tumawid, doon patatawid. Bakit? Bakit ganun ang mga Pilipino? Sagot, may nangyari somewhere in their history. Grabe naman ako maka-in their history, parang hindi ako Pilipino, no? Somewhere in our history. Sama ko na sarili ko kung bakit tayo ganyan. Hanapin natin kung anong nangyari dito na mukhang ito yung dahilan kung bakit tayo naging ganyan. Nagigets nyo? Ganyan ang paggamit ng psikolohiyang Pilipino. Now, I want to propose a research topic na sa tingin ko napapanahon na gawin. Kasi historical event na to. Sa tingin ko maganda nang i-research natin yung mga naging epekto ng COVID-19 sa Filipino psyche. Kasi ang COVID-19 history na yan eh. Tapos na. Naka-move on na tayo from the pandemic. Does that make sense? So, maganda pag-aralan ngayon dahil history na yung COVID-19, ano yung mga naging after effects ng COVID-19 sa kaisipang pang-Pilipino? Ano yung mga naging coping mechanisms natin during the COVID-19? Ano kaya yung mga naging spiritual effects niyan? Marami bang mga Pilipino naging closer kay Lord? O maraming Pilipino nagalit kay Lord? Or maraming Pilipino wala pa rin pakialam kay Lord? Does that make sense? Or how do Filipinos interpreted COVID-19? Yung COVID-19 ba parusa ng Diyos? Yung COVID-19 ba nangyari yan kasi minalas lang talaga tayo? Yung COVID-19 ba nangyari yan kasi may isang bansa na nagpakawala ng virus? How do Filipinos see the pandemic? Or how did the Filipinos saw the pandemic? Kasi history na nga yan. These are very interesting questions to answer. And how do we answer this? Using psikolohiyang Pilipino. Balik ulit tayo sa history, sa COVID-19. Ano yung mga specific na nangyari during COVID-19 na sa tingin nyo, yung mga events na yon may kinalaman yon kung bakit tayo ganito ngayon? O, diba? Magandang research topic yan. Magandang research program yan for those of you who love research. Actually, during the COVID-19, nung hindi pa tayo nakaka-move on dyan, may mga studies naman na nagawa dyan. Like these studies. Ano nyo na lang, no? Basahin nyo na lang, download nyo, and then read it on your own.
It's just that kasi, nung mga ginawa tong studies na to, present pa yung pandemic eh. May COVID-19 pa. So, hindi ito considered as history. Nagigets yung difference. Ngayong tapos na yung pandemic, tapos na yung COVID-19. Kung pag-aaralan mo na yung COVID-19 right now, it becomes a historical approach. Ano ang mga after effects ng COVID-19 sa pamumuhay, sa pag-iisip, sa emotional lives ng mga Filipino ngayon? Yan, dyan natin pwede magamit ang historical perspective sa psikolohiyang Pilipino. Nagigets nyo? So yung mga mahilig mag-research dyan, pwede nyo nang simulan yung research program na to. Alright? So ano ngayon ang point nung Old Testament verses na binasa ko kanina, Exodus 3:15, pati na yung Judges 6:8-9. Balikan natin. Sa Exodus 3:15, pinapakilala dito yung mga Israelites. If you notice, if you read the Old Testament, every time the Israelites are being introduced, ano lagi yung parang ID, identification na ikaw legitimate Israelite ka kapag yung linya mo dumaan sa linya ni Abraham, Isaac, and Jacob. Basahin niyo yung Old Testament. Kapag yung linya mo galing kay Abraham, Isaac, and Jacob, sure ball, Israelite ka. You are the chosen people of God. Ganun din sa sa Judges. Ito, Abraham, Isaac, and Jacob. Dito naman ang gusto ko i-highlight, Egypt. Anong kahalagahan ng Egypt sa pagiging Israelite? Malaking parte ng pagiging Israelite mo yung Egypt. Kasi in their history, matagal silang sinakop, matagal silang inalipin ng Egypt. At itong Egypt na to, yung naging dahilan kung bakit ang mga Israelites talagang nakilala nila yung Diyos na sinasamba nila, who is Yahweh. Okay? So, yun yung point, no? Itong verse na to, Abraham, Isaac, and Jacob, itong verse na to, Egypt, these are different verses that introduces a person to the history, sa Tagalog, kasaysayan ng mga Israelites. It seems like, ang sinasabi ni Lord dito, kung gusto mong maintindihan kung sino ka, tignan mo kung saan ka nanggaling. That principle also applies here. Hindi lang pang mga Pilipino, it also applies to being an Israelite. Kaya nga, ang isang framework na tinuturo din sa mga passages na to, you can understand certain psychological effects right now, present psychological patterns. Bakit? Saan nanggaling yung mga present patterns na yon? Sa historical event that happened in the past. Now, to be more specific, in the Old Testament, for example, yung mga Israelites, marami sa kanila suffering from inferiority complex. Feeling nila mahina silang mga tao. Feeling nila wala silang laban compared to the stronger groups na dapat nilang kalabanin in the Bible. Now, here's a question. Bakit ang mga Israelites ganun ang tingin nila sa sarili nila? Wala silang kabilib-bilib sa sarili nila. Because, babalik tayo sa history, because of their history. They felt inferior kasi when they look back at their history, inferior naman talaga sila. Lagi silang pakalat-kalat all over the world. Lagi silang inaalipin ng mga stronger groups. Lagi silang mga slaves. Sila yung utusan. Sila lagi yung inaapi. Kaya, yung mga modern-day Israelites, at least in the context of this passage, ang taas ng inferiority complex. But take note, God also used their history to improve this. Hindi kasi magandang lagi kayong may inferiority complex, sabi ni Lord. So, anong ginawa ni Lord? Pinalitan niya yung history, Shinif niya yung focus of the Israelites sa history. Huwag kayong mag-focus sa history ninyo wherein you were slaves para mawala yung inferiority complex nyo. Huwag nyo tignan yung pagka-slave nyo na nangyari nung kasaysayan ninyo. From slavery, pumunta kayo doon sa mga ginawa ko wherein I save you from slavery. Yun yung point nung Judges dito. Alalahanin nyo, yes, you were slaves in Egypt, but you did not remain slaves in Egypt because I brought you out of it. Naalala nyo yung nangyari kay Moses. Naalala nyo kung paano kayo niligtas
paano ko kayo niligtas from the Egyptians when you were crossing the Red Sea. Yun yung alalahanin nyo. Yun yung history na alalahanin ninyo para mawala yung inferiority ninyo. Nagigets nyo? So even in the Bible, yung psikolohiyang Pilipino method where we study history and connect it to the present, applicable din. So hindi lang to totoo, no, pang Pilipino, totoo rin to sa lahat ng tao. It's just that we are applying this framework in the context of psikolohiyang Pilipino. So ganun din tayong mga Pilipino. Kung gusto nating palitan yung mga patterns natin na hindi maganda in today's society, the first step is alamin muna natin saan nanggaling yung mga pangit na patterns na yan. At saan natin hahanapin yung source ng mga pangit na patterns na yan. We go back to our history. And the more we do that, the more masasabi natin to at ang sarap sabihin nito. Kaya pala tayo ganito kasi. Di ba? Kapag ito na-realize natin, kapag ito talagang luminaw sa kamalayan ng mga Pilipino, this is already problem half solved. Para ma-solve mo kasi, para mabago mo ang isang pangit na pattern, ang first step dyan, alamin mo muna saan galing yan. At sino magbibigay sa atin ng sagot kung saan galing ang isang pangit na pattern? Kasaysayan. Kaya pala tayo ganito kasi punta ka sa Philippine history, hanap ka ng historical event doon na makakapagpaliwanag kung bakit tayo ganyan, boom, problem half solved. Ngayon, naiintindihan na natin saan to galing, mas magiging powerful na tayo in changing kung ano man yung negative pattern na yan. Di ba? Let's be more specific. Kaya pala ganito ang ekonomiya natin kasi blank. If you want to psikolohiyang Pilipino research our economy, anong meron sa history natin na makakapagpaliwanag bakit ganito ang ekonomiya natin? I-trace mo. Connect the dots. Historical events, current economy. Another example, kaya pala ganito ang politika natin kasi blank. Given the state of Philippine politics, bakit ganyan ang kalakaran sa Philippine politics? Bakit merong padrino system? Bakit merong political dynasty? How do we answer those questions? Philippine history. Ano ba nangyari in the past that gave way to these political practices na meron tayo ngayon? Nagigets ninyo? Ganyan ang magpsikolohiyang Pilipino. So, as I close this lecture, paano umintindi ng Pilipino gamit ang psikolohiyang Pilipino? Ano sagot? In today's lecture, bumalik tayo sa kasaysayan natin. Let's connect historical events to certain psychological patterns na nakikita natin ngayon. Ganyan ang magpsikolohiyang Pilipino. Bigyan ko kayo ng assignment, exercise. Pag-usapan natin yung road rage, which is a very common event in Philippines today. Parami ng parami ang mga reports every night sa mga balita, 24 oras, TV Patrol, Frontline. Lagi na lang may road rage. Bakit ang mga Pilipino mainitin na ang ulo pagdating sa daan? What can explain that? Balik ka sa history natin. Anong meron sa history natin na makakapagpaliwanag bakit tayo ganito na? Mainitin na ang ulo sa daan. That's exercise 1. Gawin nyo itong exercise na to, yung sagot nyo ilagay nyo dyan sa comment section. Another example is yung current president. It used to be yung Marcos, hindi magandang hindi maganda ang perception ng mga Pilipino during the early years. 'Di ba? Pero bakit ngayon presidente na ulit ang isang Marcos? Ano yung dahilan kung bakit si Marcos na ngayon ang president? Again, do this exercise. Anong mga nangyari in history that may explain why majority of Filipinos seemingly now they like the Marcoses? Para mag-make sense sa atin yung pagka-Pilipino natin. One last example or one last exercise. So ito, statistics naman. Alam ko, maliit yung statistics, kaya pinalaki ko na yan para sa inyo, no? Bakit ang mga Pilipino ngayon, sa Pilipinas, mataas, mabilis ang pag-increase ng HIV infection? Hindi ko na lang lagyan ng title yan, ha? HIV infection yan.
Itong isang linya to, ito yung global trend. Ito yung Philippine trend. Ang Philippine trend, mabilis. Marami ang nagkakaroon ng HIV. Sa global trend, pababa ng pababa. Kaya, even the World Health Organization, nagpapanik for the Philippines. Bakit ganyan kabilis? Bakit ganyan kataas ang pag-akyat ng mga Pilipino na merong HIV? Nagigets nyo? Oh, now, this is something current. Hanggang ngayon, problema natin yan. Ipaliwanag mo bakit ganyan ang trend ng HIV infections. Saan mo hanapin yung sagot kung bakit ganyan yung trend? Pupunta ka na naman sa history. Anong nangyari sa historical past ng mga Pilipino that may explain, sa Tagalog, nagbigay daan para maging ganyan yung trend sa HIV infections? So, gawin nyo yung tatlong exercise na yan. Exercise 1, exercise 2, exercise 3. Yung mga sagot nyo, ilagay nyo dyan sa comment section. Always go to history to make sense of the present. Ganyan ang magpsikolohiyang Pilipino. Yun yung ibig sabihin dito ni Dr. Enriquez. Tignan natin yung tinatawag nating historical realities natin para mas maintindihan natin yung pagka-Pilipino natin in the present. Nagigets ninyo? So if you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.